Mga kabombo, si Senator Tulfo hindi raw kinikilala ang umunoy Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. Kasunod pa rin po ito noong naunang anunsyo ng kampo ni Senator Cayetano magkakaroon muli ng pagdinig ngayong araw pero isasagawa sa labas ng mataas na kapulungan. By live report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, hindi kinalala ni Senator Erwin Tulfo ang planong pagdaraos ng umunoy pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa labas ng Senado, kasabay ang pagdiit na wala itong otoridad at hindi maaaring ituring na opisyal na pagdinig ng komite. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na walang batayan upang tawaging Blue Ribbon hearing ang inanunsyong pagtitipon kaugnay ng isinusulong na investigasyon sa umunoy anomalya sa mga proyektong flood control. Ayon sa senador, walang kapangyarihan ang mga personalidad na inuugnay sa naturang aktibidad upang magsagawa ng pagdinig sa ngalan ng Blue Ribbon Committee. Ipinaliwanag niya na hindi naman tagapangulo ng komite si Senator Pia Cayetano at hindi na rin miyembro si Senator Dante Marcoleta. Dagdag pa niya, wala ring komite secretariat na magtatala ng mga pagdinig at hindi rin ito isasagawa sa loob ng Senado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Nung po narinig yan, ewan ko kung sa mga sinaunang panahon, meron po mga Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado. So, lumalabas po, parang nangyayari po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong ika nga darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Pangalawa po, hindi naman na po di ba na-deklara na pang all seats vacant. So, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. Hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano pa ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? So, yun po yung pangatlo, sa labas niya po gagawin. So, malinaw po na ito po hindi Blue Ribbon. Ito po isang press conference. Dahil dito, Bombo Genesis, sinabi ni Tulfo na hindi maituturing na opisyal na pagdinig ng Senado ang naturang aktibidad. Kwestiyon din ng Senador ang panawagang humihingi ng suporta mula sa publiko para sa naturang pagtitipon. Aniya, hindi malinaw kung bakit kinakailangang hikayatin ng mga tao na dumalo at kung ano ang tunay na layunin nito. Nagbabala rin siya na maaaring maapektuhan ng reputasyon ng mga taong mababanggit sa pagtitipon dahil maaaring magbuka itong opisyal na pagdinig kahit wala naman itong kaukulang otoridad. Kasunod nito, sinabi ni Tulfo na pag-aaralan o pinag-aaralan na ng kanilang legal team kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga nasa likod ng aktibidad. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Tinitignan pa ho namin, titignan ko po leadership kung meron pong paglabag. Pero initially po, we're looking at usurpation of authority po yun, yung ginagawa niya po na gano'n. Unless kung sasabihin niya na pinost ko lang dahil inutusan ako ng minority o ng grupo ng Senator Cayetano, kaya pinost ko lang, siniyat ko lang. So pwede po kasing sabihin yun. Bakit niya po kailangan na ika nga may support? Anong dahilan? Yun po yung sinasabi natin. Ano po ang dahilan para panoorin siya ng panoorin yung hearing-hearingan na yan? Ayoko pong tawagin na Blue Ribbon hearing po yan. Pero yun po ba ang dahilan? Kaya humingi siya ng suporta para mapanood siya ng mga tao. Kaya yun ang nakaraan na it was a sham, it was an illegal gathering. O kung gathering, it's not illegal. Pero kung sinasabing hearing, it was illegal. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, nauna nang nilinaw ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee na wala itong nakatakdang pagdinig ngayong araw. Iginiit ng komite na hindi nito inaprubahan o pinahintulutan ang mga anunsyong kumakalat kaugnay ng umunoy pagdinig sa naturang petsa. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.